Dalawa tinamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong sa bagong taon sa Pangasinan. May mga bata ring nasabugan ng paputok sa kamay. May unang balita live si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Russell, magandang umaga. Susan, bagamat generally peaceful ang pagsalubong ng bagong taon dito sa Dagupan City, nako may mga biktima pa rin ng paputok at may insidente pa ng sunog. Dahil marami pa rin gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon, may mga isinugod sa ospital matapos aksidenteng maputukan. Pumalo na sa 20 ang naitalang fireworks-related injuries sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Hanggang nadagdagan pa ito kinalaunan. Kabilang sa mga biktima ang 10 taong gulang na batang lalaki mula sa Barangay Leut, Santa Barbara, Pangasinan na naputukan ng kwitis. Kasi dinampot yung maliit na ganyan, tapos hindi akalain na medyo sasabog pala. Kaya nasugatan dito sa ng kilay niya, tapos kunting garos-garos lang. Dalawa naman ang naitalang biktima ng ligaw na bala. Nasa maayos ng kalagayan ng dalawa na parehong mula sa San Fabian. Dalawang stray bullet kasi na dumating, pero yung isa for admission sana kaso nag-diffuse, and then yung isa may guhom. So maganda kasi the police lang at saka nakauwi sila. 4 na taong gulang na lalaki ang pinakabatang biktima ng paputok na naitala ng ospital. Mga bata kasi ang nagiging biktima dito. Pero sa kapasidad ng Region 1 Medical Center, preparado naman ang hospital in terms of manpower at saka mga instrument and mga gamit. Sa datos ng Center for Health Development Region 1, umabot na sa 45 ang naitalang biktima ng paputok sa buong rehiyon mula December 21 hanggang December 31, 2023. Mas mataas ito ng 21.6% kumpara sa datos sa parehong panahon noong 2022. Mananatili sa Code White Alert ang mga ospital hanggang January 4. Susan, sa magdamag may mga isinugod pang biktima ng paputok dito sa may Region 1 Medical Center. Kabilang na dyan ang isang bata mula sa Barangay Pantal, Dagupan City na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Sumabog sa kanya ang mga pinulot niyang paputok. Ang isang lalaki naman mula sa Urdaneta City halos matanggalan ng mga daliri matapos ding maputukan. Patuloy naman na nakahanda ang emergency room ng mga ospital para sa mga posibleng biktima pa ng paputok hanggang sa January 4. At yan ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. 231 bilang ng mga nasugatan sa buong bansa sa pagsalubong sa bagong taon ayon sa Department of Health. 11 sa kanila kinailangan putulan ng bahagi ng katawan dahil sa pinsala ng paputok. At may unang balita, sina Chino Gaston at Jonathan Andal. 5 oras bago magpalit ang taon, 3 batang magkakapatid at isa nilang kaibigan ang makikitang nagsisiga ng mga papel sa Sampaloc, Maynila. Ang isa sa magkakapatid pumulot ng hindi sumabog na paputok saka inilaglag sa apoy. Sinubukan pa itong patayin ng kanyang kapatid pero maya-maya, napuruhan ang batang nakadilaw na nadurog ang kamay. Dali-daling isinakay ang mga bata sa barangay mobile at isinugod sa ospital. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 3 sa 4 na bata. Pero maayos na raw ang lagay nila kaya pinayagan na silang makalabas sa ospital. Ano itsura nung napulot niyo? Pabilog po at may paano po sa taas. Nilagay po agad niya sa may apoy. Bigla pong sumabog. Nakausap ko ang tiyahin ng mga bata pero hindi namin papangalanan para protektahan ang mga menor de edad. Kwento niya, naghahanda sila noon ng pang medyanoche nang may marinig na pagsabog. Siguro kala nila wala nang hindi nasasabog yun, nilagay nila doon. Na hindi nila expect na biglang puputok. Biglang puputok yung paputok na nahawak nila. Malaking paputok daw po yun eh. Ang isa pang bata na edad 8 inilipat sa Children's Hospital dahil kinailangan niyang putulan ng kamay. Simula po nung nagpapaputok, sinasabihan ko na po siya na huwag siyang
magdadampot ng mga paputok, huwag siya magpapaputok or bibigyan ng paputok. Nangingi po kong konting tulong lang po para sa panggas araw-araw, gamot ng anak ko po. Base sa datos ng Department of Health sa buong bansa, 231 ang naitalang sugatan sa paputok o pailaw. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa parehong panahon na sa lubong 2023. 11 ang kinailangang putulan o sumailalim sa amputation. Sayang, lalo't pababa na ang trend ng mga nasasaktan ng paputok at pailaw na dating umabot sa mahigit 1,000. Naalala nyo, nung time na COVID, community display lang ang allowed at bawal magpaputok ang ating mga kababayan. So for this time, nag-umpisa na naman magpaputok at nakita naman natin na tumaas ng kaunti ng ating fireworks-related injuries. Ang 12 anyos na lalaking isinugod sa Tondo Medical Center, lapnos ang mukha at halos buong kaliwang kamay at braso. Nag-iipon daw siya ng pulbura mula sa mga di pumutok na paputok at nang makaipon na ng marami. Kinuha po namin, tapos sinindihan po namin. Tapos pagkahulog ko po doon, na lumiyab po, tapos nasunog po yung kamay ko. 33 na agad ang naitalang sugatan sa paputok o pailaw sa Tondo Med. Significantly mas marami. Oo. Since yung mga last years, lalo na nung pandemic, halos wala noon eh. 4 ang inoperahan namin na amputation, mga mangled na kamay, ibig sabihin naputukan, na nagputol kami ng mga daliri. Ito ang unang balita. Chino Gaston. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Sa pagpasok ng bagong taon, nakaamba ang dagdag singil sa ilang bayarin. Kaya ang budget natin, adjust din. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Nadagdagan ang kita ng sari-sari store at karinderya ni May Pipito noong 2023 dahil sa pagbubukas sa ekonomiya matapos ang pandemya. Medyo gumanda yung pasok ng pera. Itong pasok na 2024 siguro, maganda siguro. Pero hinay-hinay pa rin daw siya sa paggastos dahil sa mga bills na posibleng lumaki ngayong taon. Sa monitoring ng GMA Integrated News Research, kabilang sa nakaambang dagdag bayarin ngayong 2024, ang singil ng Manila Water at Maynilad Water na inaprobahan na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office. Ngayong Enero na ang simula ng mahigit 6 na piso hanggang mahigit 7 pisong dagdag singil kada cubic meter. May binabantayan ding price increase sa LPG. Mahigit 3 piso kada kilogram ang dagdag singil ng Petron LPG. Humihingi naman ang pamunuan ng MRT ng taas singil na 2 pesos and 29 centavos boarding fare at dagdag na 21 centavos sa bawat kilometro. Inaantabayanan din ang inaasang pagtaas ng kontribusyon ng PhilHealth at Pag-ibig. Kung matutuloy yan sa Pag-ibig, magiging 200 pesos ang kontribusyon ng member at 200 pesos din ang employer. Bukod dito, sinabi rin ng Department of Trade and Industry na ilang manufacturer ang humihingi ng taas presyo na maring mapagbigyan sa taong ito. Kaya naman si May, mag-a-adjust daw muli sa kanyang budget. Mag-a-adjust kasi syempre biglang taas, tapos kahit papaano, marami tayong binabayaran. Ako nakamonitor ako kahit sabihin nung noon pa talaga, nakamonitor talaga ako. Ayaw ko yung yung nakabukas na wala, hindi naman kailangan. Ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco, ang nakaambang dagdag singil at pagtaas ng kontribusyon makakadagdag sa pasanin ng mamamayan. Karaniwan na tatamaan dyan na talagang makakaramdam yung mga pangkaraniwang mga empleyado. Ang inflation ng mayaman, iba sa inflation ng mahirap. Pagka mayaman ka, edi hugot ka sa kabilang bulsa. Pero kung ikaw ay pangkaraniwang mamamayan, ramdam ng sikmura ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Ayan na, unang chika namin ni Cheska. Unang chika with Cheska. Samantala ito na guys, ipinasilip ng ilang kapuso stars ang kanilang New Year's celebration. It's kindness and love, the things we need most. Oh, cute! Yan ang New Year message ni Sixto Dantes sa ipinost ni Kapuso Primetime Queen and King Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Sabi ni Marian sa kanyang dedication post, cheers for more laughter, love, and endless adventures. Si Kapuso International Fashion Style Icon Heart Evangelista may paandar sa kanilang salubong 2024. May suot silang headdress. Pinusuan niya ng kanyang fans.
Si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza nag-celebrate ng New Year kasama ang kanyang parents at boyfriend na si Jack Roberto. Yes, sa dedication post ni Barbie, sinabi niyang she has a good feeling about 2024. Igan, tapos na nga ang long holiday weekend at pauwi na sa Metro Manila ang ilan nating kababayan. Alamin natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Naroon nakasama nating si Ivan Mayrina. Ivan. Igan, kasakto kakadating-dating lamang nitong isang bus mula sa Bicol. Mula kaninang alas 4 ng umaga, umaabot na sa mahigit 10,000 ang mga pasaherong dumating dito sa PITX. Mula sa iba't ibang probinsya na yan, Bicol, Batangas, Laguna at iba pang mga destinasyon. Tulad nga na nabanggit mo, ngayon po ang kanilang inaasahang pagbabalik Maynila matapos ang long holidays ng Pasko at ng New Year. At kabilang po sa mga bumiyahe mula sa probinsya, sa Bicol, nakausap natin si Sir John Henry Ordonez. Yan, galing po siya ng Legazpi, Albay. Isa po siyang guro sa Tarlac. At kumusta naman ang biyahe, Sir John? Smooth actually, surprisingly, kumpara po dun sa December 25 po na biyahe ko niyan. Nung umalis po ko niyan is tawag dito, medyo matagal po kasi nung December 25. Pagdating po ng January 1, mas smooth na po kumpara po nung Pero dati. inasahan nyo ho talaga, ngayon ho talaga yung araw na binalak nyo umuwi. Dapat po actually January 2 pa po ko niya, mga January 3 pa kasi January 3 pa naman po yung start ng pasukan po niyan. Kaya lang po kasi fully book na po kasi yung mga buses nung for January 2. Kaya yun po. Pero overall, kumusta po ang naging experience niyo, ang naging biyahe ninyo? Smooth naman? Wala Actually, very convenient nga na meron pong ganitong mga atong PTEX kasi nga unlike dati dahil hindi naman po ko usually dito sumasakay. Convenient po kasi madali lang pong point to point po ako nakakarating from dito to Cubao and then from Cubao to Tarlac. Unlike po na pupunta pa po ako sa kalye para magabang pa ng mga So mula dito, pupunta pa ho kayo ng Cubao para sa inyong destinasyon na Tarlac. Tarlac City ba? Yes po. Oo, medyo haba pa ang biyahe ninyo, Sir John. Hindi namin kaya balahin. Maraming salamat. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year din po. Ingat po kayo sa biyahe ninyo. At ngayon nga lang po, pasado alas 6 pa lamang na umaga, more than 10,000 na mga pasahero. At ang inaasahan nating dagsa na mga pasahero sa buong maghapon na ito, January 2, 2024, ay higit 100,000 po. Para sa karagdagang detalye, para sa inaasahan natin magiging sitwasyon sa PITX ngayong araw, makakausap naman natin Ms. Colleen Calbasa. Siya po ang Corporate Affairs Officer ng PITX. Ms. Colleen, good morning. Happy New Year. Nabanggit nyo kanina, 10,000 na, no? Magsi 6 a.m. pa lang. Buong maghapon, ilan ba inaasahan natin arrivals today? Inaasahan natin na aabot tayo ng mga 170,000 for today because of sabay-sabay na first work day of the year and of course, sabay-sabay na rin yung arrivals natin coming from the provinces. Pero yung 100, yung figure na yan yung naging daily average, tama ba? Yes, Itong halos holidays naging natin? daily average natin when considering the peak of surge of people coming here to the terminal. Ilan yung naging pinakamarami natin in a day nitong nakaraang mga araw? Highest ever natin, December 23, 204,000. Umabot tayo doon sa pinaka-peak ng terminal. And of course, dahil yun sa going home for Christmas, at the same time, Friday din kasi yun Paano naman natin yung pinaghandaan ng mga pasilidad natin, perhaps security and all other aspects ng terminal operations natin? We have help naman coming from the PNP Parañaque with 70 personnel deployment. At the same time, we also have roving canines here at the terminal. And of course, yung ground handling crews namin, they manage to the traffic outside the vicinity and inside the terminal. So, okay naman tayo. And then at same time, yung security natin, napagting natin, katulad nga po dito sa likod natin, yung metal walkthroughs natin, still mini-measure pa rin natin yung mga bagahe ng ating mga passengers kung meron bang sharp objects, flammable items, definitely. Kasi just for the safety of all the passengers. Okay, Ms. Corinne, 160,000 today sa mga sunod na araw, ganun pa rin ba? We're expecting na hindi na, so magiging daily average na tayo after January 3. Pero nagkaroon na tayo ng mga arrivals itong mga nakaraang araw after Christmas. Paunti-unti, staggered na tayo after the Christmas and New Year ngayon.
Okay, Ms. Colleen, maraming salamat sa inyo. Nakausap po natin Ms. Colleen Calbasa, Corporate Affairs Officer ng PITX. At tulad po na nakikita ninyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa kanilang mga bakasyon at patuloy po nating babantayan ang magiging sitwasyon dito sa PITX ngayong unang working day ng taong 2024. At yan po muna ang latest mula dito sa PITX. Balik muna tayo sa studio. Bukod sa mga bus terminal at mga pantalan, ramdam na rin ang pagbabalik ng mga bakasyonista sa ating mga kalsada. Mula sa NLEX, may unang balita. Live, si James Agustin. James! Gang, good morning. Back to work na nga ngayong araw. Marami nating mga kababayan matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Kaya naman yung ilang mga nagbakasyon sa probinsya sa Norte, madaling araw pa lamang ay bumiyahe na dito sa North Luzon Expressway o NLEX para hindi raw sila maipit sa traffic. Galing Tarlac ang magkakaanak na ito at doon nagdiwang ng pagsalubong sa bagong taon. Alas 2 pa lang daw na madaling araw ay bumiyahe na sila. Dahil sa Tagaytay City pa sila uuwi. May pasok na rin daw sila sa trabaho ngayong araw, kaya mas inagahan nila. Actually, para makaiwas din kami sa traffic at the same time, mas makapasok pa rin kami mamaya sa work namin. Kamusta naman po bakasyon? Ayun, super enjoy. Enjoy naman yung New Year namin dito sa province. Long time na po kasi hindi nakakauwi sa probinsya. So ngayon po talagang okay naman po. Masaya naman po. Opo, sulit na sulit po. 3 sasakyan naman ang convoy na magkakaanak na ito na galing pang Zambales. Sinulit daw nila ang bakasyon. Inagahan din nila ang biyahe dahil sa Laguna pa sila uuwi. Pinanticipate na namin yung traffic, pinunahan na namin. Kasi pag ganitong mga oras, maluwag pa eh. Kasi baka mamaya kaya bukas, traffic na po yan. Kamusta naman po bakasyon with family? Okay po, masaya po at saka nakapag-unwind po. Sulit. Kaninang pasado alas 5 ng umaga ay maluwag pa naman ang traffic sa southbound lane ng NLEX. Sa Bocaue Toll Plaza, bahagyang nagkakapila lang sa mga lane sa bandang kanan. Mga sasakyan na wala pang RFID, kaya may option na makapagbayad ng cash. Nakapwesto rin ang mga traffic cones sa bahaging ito ng northbound lane. Nagagamitin bilang zipper lane kapag bumigat ang traffic sa southbound. Samantala, Igan, kung marami na ipabalik dito sa Metro Manila, may ilang kababayan din tayo dito nakilala sa North Luzon Expressway na ngayon pa lamang hahabol sa bakasyon. Ito po nakikita nyo sitwasyon dito sa Balintawak Toll Plaza. Ito po yung mga sasakyan na patungo sa norte. Maluwag na maluwag po ito. At doon sa base sa monitoring ng NLEX Command Center, yung pa southbound naman o ipapasok dito sa Metro Manila, partikular doon sa Bocaue Toll Plaza, ay bagyang nagkakaroon lang ng pila doon sa mga lanes sa bandang kanan o yung mga, ito yung mga non-RFID na mga sasakyan. Kaya payo natin sa mga kapuso nating motorista, mas mainam nga po at mas mabilis ang magiging transaksyon kung kayo po ay may RFID. At kung may RFID man, ay siguraduhin na sapat yung load noon para iwas abala. Yan muna ilitas mula rito sa North Luzon Expressway. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagbabalik tayo dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong unang araw ng balik trabaho para sa taong 2024. Sa nakalipas lamang po na 3 oras o mula kaninang alas 4 na madaling araw ay lampas 10,000 na ang mga nagdating mga pasahero dito sa PITX. Yan po yung mga biyahe galing sa Bicol, Batangas at Laguna. Papakita ko lamang po ang sitwasyon ngayon. Ito ang ilan sa ating mga kababayan. Marami sa kanila yung naghihintay lamang ng sundo. O kaya may mga ibang biyahe pa sila patungo halimbawa sa Cubao at patungo naman sa ibang mga probinsya sa norte. May iba naman ang kanilang final na destinasyon ay dito lamang sa Metro Manila. Makikita naman natin dito sa kabilang dako ng terminal, ayan, makikita natin yung mga kakadating lamang kani-kanina ng kanilang mga bus. Ayan, marami silang mga bagahe, marami silang mga bitbit. Siyempre, galing sa mahabang bakasyon ang marami sa mga kababayan natin at ngayon nga ay nagbabalik Metro Manila para balik normal, ika nga, at balik sa kanilang mga hanap buhay. Ayon sa pamunuan ng PITX, nakausap natin kanina si Binibining Colleen Calbasa, ang inaasahan nila magbabalik ng mga pasahero ngayong araw na ito dito sa PITX ay nasa 150,000-160,000. Yan po ang naging daily average dito mga nakarang araw sa kasagsagan ng pag-uwi naman ng ating mga kababayan sa kanilang mga probinsya para sa Pasko at Bagong Taon. At ngayon, siyempre, lahat ng mga umalis ay magsisibalikan. At ngayon, yan nga po ang inaasahang daily average ngayong
ngayong araw na ito at sa mga susunod pang araw. Nakahanda naman ang PITX, nandiyan pa rin po ang mahigpit na seguridad at syempre nandiyan pa rin ang mga health protocol sa kanilang ipinapatupad para sa kaligtasan ng lahat ng mga pasahero. So ayan po ang pinakahuling sitwasyon mula dito sa PITX. At mula dito sa PITX, dumako naman tayo, silipin din natin ang sitwasyon sa Batangas Port naman, kung saan dagsa rin po ang mga pasahero nagbabalik Metro Manila mula sa mga probinsya sa Katimugang Luzon. At naroon po live si Paul Hernandez para bigyan tayo ng update. Paul? Yes, Ivan, good morning. Pailan-ilan na yung mga pasahero nagsisibalikan dito sa Batangas Pier. Sa tansya ng dispatcher doon sa bus terminal, umabot na sa 2,000 yung bilang ng mga pasaherong naisakay nila kagabi. Nagsimula na mag-uwian kahapon sa kanilang mga probinsya ang mga nagbagong taon sa Batangas. Kahatid ko yung mother namin pauwi ng Mindoro sa Victoria. Tapos dito siya nag-New Year sa Batangas. Then, uwi na ng probinsya. Para maaga pong makapagpahinga. Maaga rin nung makapasok dahil first day. Naka-heightened alert pa rin ang pier para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Ang Port of Calapan sa Oriental Mindoro nakapagtala ng mahigit 101,000 disembarking passengers o pasaherong galing Batangas patungong Calapan mula December 21 hanggang 31, 2023. So, hindi ganun nabubuhos na buong buo ng January 2. Maaaring mamaya, siguro humigit kumulang sa 10,000 at may luluwas na. Sa compound ng pier, may mga bus na para sa mga magbabalikang pasahero. Mula sa Roro, diretso ang mga pasahero sa bus terminal. Sa taya ng mga dispatcher, pumalo ng mahigit 1 hanggang 2,000 ang mga biyahero kahapon. Nakahanda kami. Marami kaming available na unit para sa pasaherong paluwas. 24 oras na nakaantabay sa terminal ang mga bus pa Metro Manila. Ivan, more or less ay 80 bus units yung bibiyahing mga bus pa Metro Manila na maghahatid nga sa mga pasahero sa kani-kanilang mga destination. Hindi naman daw magkukulang yung bilang ng mga bus na ito dahil may mga naka-standby at backup units daw sila. Ivan. Happy New Year! Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dagsa naman ang mga pasahero sa Grand Terminal ng Lipa, Batangas. Biyaheng Maynila ang mga pasaherong yan. Ang problema, kokonti lang po ang bumabiyahing bus. Kaya ang mga pasahero stranded sa terminal. Humingi na ng paumanhin ang mga driver at dispatcher. May darating naman daw na mga bus pero kailangang maghintay. Ngayong humupa na ang pagsalubong sa bagong taon, tumambad naman ang iniwan itong basura at polusyon. Yan ang aking unang balita. Halos hindi maaninag ang skyline ng Metro Manila sa unang bukang liwayway ng 2024. Tila higanting kumot ng usok ang nakataklob sa Kamaynilaan at mga karatig na lalawigan dahil sa dami ng mga nagsindi ng paputok at pailaw. Halos mag-zero visibility na kapaligiran kahit pumutok ng araw. Ganyan din sa NLEX sa ibang bahagi ng Maynila at Quezon City. Dahil po yung thermal inversion at the same time nangyari po yung putukan, yung pollutants po or yung components, dry particles po dulot nitong mga paputok, pati na rin po yung pollution sa ating kapaligiran ay naghalo-halo at nagsama-sama. Kaya mas makapal po siya compared sa normal na nararanasan natin ni haze or smog kumbaga dahil po mga nakaraang buwan. Kaya naman si Nanay Gloria halos tanghali na nang lumabas at nakamask pa na magpaaraw. Mas mabuti na rin daw ang nag-iingat, lalo't ayon sa Department of Health. May dalang panganib sa kalusugan ang smog na yan. Palagi ako may dala ng ganito. 87 na tayo. Lahat ng gunpowder na sumabog sa ere o umiikot yan as particulate matter or dust at nai-inhale yan ng mga tao at masama sa ating bagayan. Sangkatutak din ang tumambad na basura kasunod ng salubong 2024, tulad sa Road 10 sa Tondo, Maynila at sa ilang kalsada sa Caloocan. Nagkalat din ang mga iniwang bakas ng pagpapaputok sa C4 sa Malabon. Marami ring basura ay mula sa mga kabi-kabilang handaan. Kaya ang karaniwang 2 ikot ng mga truck ng basura sa Maynila sa isang araw, baka raw 3 o higit pa. Sobrang dami ngayon, dumoble kaysa ng mga nakaraang araw.
Wala ng bisa ang yellow card ng mga residente ng 10 Embo Barangay sa Taguig na dating sakop ng Makati. Laking panghihinayang ng mga taga roon sa nawalang benepisyo. Live sa Taguig, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Susan, good morning and Happy New Year. Hirap pa rin makamove on yung ilang mga dating residente ng Makati na ngayon yung mga taga-Taguig na matapos yung desisyon ng korte, lalo at wala na ring bisa ang kanilang mga yellow card. Nangihinayang ang pintor na si Jesse Aguelo matapos malaman na wala ng bisa ang hawak niyang yellow card bilang dating residente ng Makati. Dito sila sa Barangay West Rembo nakatira. Hindi naman siya lumipat ng bahay pero nasasakupan na sila ng lungsod ng Taguig matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Pag magkasakit anak ko, tapos siyempre ang laking kabawasan pag may yellow card ka eh. Oh, yan talaga pag magkasakit, dalhin mo sa usmak. Nadismaya kasi siyempre sanay na sa ganun eh. Medyo maka-discount sa yellow card eh. Ewan ko kung anong sitwasyon yan pag palitan ba o hindi may alam anong dyan eh. Kung may panibago bang yung Taguig, kung anong ipalit nila dyan sa yellow card na yan. Kasi nakasanayan na talaga yan dito eh. Nangihinayang din ng residenteng si Reynaldo Agacer sa mga benepisyo na nakukuha niya sa yellow card. Kabilang na riyan ang healthcare sa Ospital ng Makati, Barangay Health Center, Satellite Laboratory at mga paanakan. Kapag hindi lalagpas sa 5,000 pesos ang hospital bill, wala nang bayad. Kapag lumampas dito, 500 pesos lang ang kailangan bayaran kahit pa umabot ng 6 o 7 digits ang kabuuan nito. Meron din mga libreng gamot pang maintenance kontra diabetes at hypertension. Malaking kawalan talaga na para sa amin dahil importante sana yon. Marami. Libre tayo yung sa lahat ng mga hospital, pwede pa rin gamitin yun eh. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Makati na simula kahapon, wala ng bisa ang yellow card na may address sa 10 Embo na barangay, maliban kung sila yung mga empleyado ng City Hall. Para sa may-ari ng tindahan ng pet food na si Eugenio Dumondoon, wala na magagawa. Sana lang daw tumbasan ng Taguig ang mga nakasanayang benepisyo noong taga Makati pa sila. Siya nga raw mismo mag-a-apply ngayong araw ng senior citizen card sa Taguig. Okay, para sa akin, okay lang. Taguig man o Makati, maganda naman ang Taguig. Basta isa naman lang kanyan. Di ba? Isa naman tayo eh. Kung taga-Taguig kayo, taga-Taguig din kami. Sana, maging ganyan din sana. Gayain yung una para parehas. Kasi pare-parehas naman kami lahat eh. Wala na tayong magawa. Supreme Court yung nag-utos dyan na pinakamataas na yun. Susan, inanunsyo rin ang lokal na pamahalaan ng Makati na pati mga health clinic at mga lying-in na mga paanakan at dito sa mga Embo na barangay, kailangan rin daw isara alinsunod sa desisyon ng korte. Ito ang unang balita mula rito sa Makati, sa Taguig na pala. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Nangangamba para sa kanilang kabuhayan ng ilang jeepney driver na hindi sumali sa PUV modernization. Paliwanag nila, gustuin man nilang sumali sa program, hindi nila kayang bayaran ang napakamahal na modern jeep. Live mula sa Baclaran, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, ilang driver o tsoper dito sa Baclaran ang hindi umabot sa December 31 deadline ng consolidation bilang bahagi ng PUV modernization program. Hindi raw nila sigurado kung ano yung mangyayari sa kanila. Ang sigurado lang sa ngayon, kailangan nilang kumain at kumita ng pera. Kaya sa ngayon, tuloy daw muna ang biyahe. Kung ang bagong taon ay may dalang pag-asa para sa marami, pangamba ang dulot nito sa maraming tsoper. Kasabay kasi ng pagtatapos ng 2023 ang deadline para makapagpasa sila ng application para sa consolidation bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Dito sa Baclaran, may mga hindi na umabot sa deadline. Isa sa kanila ang driver-operator na si Joel. Hindi niya raw agad nakuha ang kanyang papeles. Boundary hulog po ako. Hindi ko makuha yung aking papel sa aking operator na inuhulugan kasi hindi pa tapos yung aking hulog sa kanya. Tapos, para may consolidate sa sakyan, kailangan mangutang pa ako para mabayaran yung kakulangan ko sa boundary hulog na kinuha ko sa aking operator. Para makuha mo yung papeles? Para makuha ko papeles.
Nakapangutang daw siya noong isang araw kaya nakuha na ang papeles ng jeep gaya ng ORCR. Umaasa siyang mabibigyan pa rin ng pagkakataong makapagpasa. Kasi wala na nga mami, notice na mami. Pag hindi kami na-consolidate, hindi na kami makakabiyahe. Paano pamilya namin? Magugutom naman kami lahat. Unang-una, dyan lang kami kumukuha ng aming ipakakain sa aming pamilya. Pero malinaw ang direktiba ng LTFRB at mismong ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang extension ng December 31 deadline. Sa madaling salita, pasuna ang prangkisa ng mga jeep na hindi nakapag-consolidate. Pero ayon sa naunang pahayag ni Chairman Jesus Ferdinand Ortega ng Office of Transportation Cooperatives, bibigyan ng due process ang mga tsuper at operator hanggang January 31. Makakabiyahe pa rin daw sila habang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit hindi sila umabot sa deadline. Kaya sa ngayon, tuloy ang biyahe ni Joel. Hanggat wala nang huli, sana naman wag muna sila manghuli hanggat sana paraanin muna nila kami makaraos. Ganyan din muna ang plano ni JR. May alinlangan na raw siya sa pagpapasa ng application para sa consolidation. Pero ngayon, tanggap na raw niyang wala na siyang magagawa. Hinihintay lang po namin ma'am yung kung paano yung ngayon ma'am. Tapos pagka sabi niya, di pasa na pa kami. Mulay tayo ma'am kasi wala kami kakainin ma'am pagka hindi kami babiyahe. Wala gutom kami. 3 taon lang ang nakakaraan nang matapos niyang hulugan ng kanyang jeep. Kung sakaling sumali siya sa PUV modernization, panibagong utang daw ang kanyang bubunuin. Kinakabahan din kami. Baka wala kami panghulog, ganyan po. Wala na kami pang paaral sa mga anak namin. Si Edward naman may pinagtatrabahuhang operator. Miyembro na sila ng kooperatiba. Yun nga lang, simula pa lang daw ito ng kanyang paghihirap. Mas maliit kasi ang inaasahan niyang makukuhang sahod. Pagdating dun sa mga co-op, arawan lang kami. Paano kami kumakain ng niyan? Kasi boundary sa amin, kumikita naman kami sapat lang pag sa boundary. Kasi ang boundary ng mga sakyan namin dito, 1-2. Pag sumubra kami na kahit mga 700, 800, ayos na sa amin yun. Pero tila wala na raw silang magagawa dahil kahit ano ang kalampag nila, hindi sila pinapakinggan. Para kaming tinalian na sa leeg Parang gobyerno talagang nag-control sa amin ilang milyon yung driver na mawawala ng mga driver ng jeep. Tapos may pinapaaral pa kami. Nag-uupahan pa kami ng bahay. Wala na kaming no choice kaya kapit patalim na lang kami talaga. Sabi ng mga tsuper na nakausap namin, kung hindi na raw talaga sila bibigyan ng pagkakataon, maaaring sa junk shop ang bagsak ng kanilang mga jeep na ilang taon nilang hinulugan. Base sa datos ng Office of Transportation Cooperatives, 70% na ang nag-consolidate ng prangkisa sa buong bansa. Pero sa Metro Manila, nasa 40% pa lang. Iga nasa Korte Suprema na ang petisyon ng ilang transport groups at habang inaaral yan, tuloy ang PUV Modernization Program. Yan ang unang balita dito sa Baclaran. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Eto na po mga kapuso, ipinasilip na ang mga bagong Kapuso Show na dapat abangan ngayong 2024. Exciting! Yes! Dahil intense drama ang aabangan kina Carla Abellana, Bea Alonzo at Gabby Garcia sa Widow's War. Sina El Villanueva at Derek Monasterio naman ang bibida sa makiling simula January 8. Sa January 15 naman, mapapanood sina Ultimate Star Jeneline Mercado kasama si Sian Lim sa Love, Die, Repeat. Magsasama-sama naman sa drama-seryeng Asawa ng Asawa Ko, sina Jasmine Curtis Smith, Raver Cruz at Lizelle Lopez. Balik Kapuso drama si primetime queen Marian Rivera sa My Guardian Alien, kasama sina Gabby Concepcion at Rafael Landicho. Aabangan din ang pagsasama ni Alden Richards, Barbie Forteza, David Licauco at Sanya Lopez sa Pulang Araw. Nagbabalik din this year ang Running Man Philippines. Pati na si Joe Berry para sa Lilet Matias, Attorney at Law. Sa 2024 din mapapanood ang Philippine adaptation ng Shining Inheritance ng pagbibidahan ni Connie Reyes, Kate Valdez, Kailin Alcantara,
Paul Salas at Michael Sager. Yoy. So abangan natin yan mga kapuso. Good. This 2024. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.